Network Entertainment. Yun ang isang sign na tatanggalin ka. Ikaw rin mismo mararamdaman mo yan eh. Oo, Parang alam mo yan. Unless wala kang self-awareness. Oo. May mga tao rin naman walang self-awareness eh. For example, kung lahat kayo writers sa isang team, lahat kayo writers, Mhm. ano yung unique selling point mo kung bakit hindi ka nila tatanggalin? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zardelos Reyes, CRSP. She's my co-host. Hello. And co-founder rin siya ng Suplado Motors. Yun. Zar. Ayun, nasa layoff series pa rin tayo. And we'll talk about what companies usually say, or yung mga HR managers, what they usually say pag tinanggal ka. Kahit hindi HR manager, minsan yung boss ang magle-lay off sa'yo. Oo, and ito yung mga, kasama na rin yung mga signs na tatanggalin ka na. Oo. Okay. So, before we talk about that topic, promote muna natin yung social media accounts ng Underpaid. Yun. So, if you're following the Underpaid Podcast, thank you for following us. If you can, leave a rating dun sa Spotify. Just go to the Underpaid Podcast and just rate us there. Sana naman mataas, no? Oo. Ayun. And then, please go to our social media channels or social media accounts. If you haven't followed us yet, we're on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, upcoming YouTube. And please follow Stanley Chi on his social media accounts at Stanley Chi, and you can follow me on Instagram, TikTok, Facebook, YouTube as well at My Other Office PH. You can also add me on LinkedIn, Zardelos Reyes 1. Also, if you love cars or you're interested in cars or kahit gusto nyo ma-entertain, please follow Suplado Motors. That's our car channel. Oo. And we Facebook, review a lot Instagram, of cars TikTok. there. Yeah. And YouTube. if you have time to go to Santa Lucia Mall, you could buy Stanley Cheese shirt. Ingat ka, tanga ka pa naman. Collaboration ko with Spoofs. Yeah. Spoof shirts, and may 3 designs kami. Ito yung tang na logo. Pinarody namin. Ingat ka, tanga ka pa naman. We have Suplado Man, which is a Suplado Superman parody, yung logo niya. And i-google mo Gago, which is yung Google naman ng pinaparody namin. Dami ako pwedeng sabihan nun. I-google mo Gago. Oh, yun. So, eto. Simulan na natin yung ating topic na etong laid off series na what Laid off series. Layoff series, no? Iba-iba kasi iniisip mo eh. What companies or your managers usually say pag tinanggal ka sa isang opisina or sa There trabaho? are a couple of things that managers or HR says during a layoff. And remember last week or within the last 2 weeks, madaming tech layoffs. Nag-tech layoff ang Meta. Nag-tech layoff ang Upwork, for example. 24% of its workforce. There's also another name for layoff. RIF. Ano? Reduction in force. Yeah. Mm-mm. Well, Alam mo yung iba ginagamit RIF eh. Pag nakikita mo sa LinkedIn, meron doon, hindi nila gagamitin yung word na layoff. They would say, I was impacted by the RIF. Ako kasi RFID lang ginagamit ko eh. Oo. Okay, tatawa ba ako? Hindi, si Kailangan Justin ba ako nakikita ko parang kailangan ba ako tumawa? May live audience kasi tayo dito. Oo, may live audience tayo ngayon. May manonood sa atin. So, ayun, nag-joke lang si Stanley. Na, Hindi, pero yeah, but a lot of people, they use RIF. Kasi mas maganda pakinggan kaysa Yung iba, sa layoff. R din yung impisa sinasabi ng mga ibang manager. Ano? Retrenchment. Yeah, Simula sa retrenchment. letter R. Yeah. But siguro RIF is okay. Kung ako Delikado talaga gagamitin pag yung ko mga R. Oo. Oo nga eh. Kaya wag rin kayo manood ng mga rated R.
Hindi rin maganda yun eh. Ano may rated R? Delikado. Can you please educate us? Yung mga Stanley R18, Chi. ganun. Ah, Oo, rated R. okay. Hindi Oo. kasi ako maabot doon eh. Sa ganung movies eh. At saka may mga ganun ba ngayon? May mga ganun pa ba? Sa Netflix, meron. Talaga? Hindi ko alam. Pero bukod sa, kasi si Czar, sinasabi niya, yung mga tech companies in other countries, kasi tech recruiter ka naman talaga Oo. sa States. Mm-mm. 'Di ba? Ang sabihin ko naman sa inyo, pag sa local, sabihin nagre-retrench kasi tayo, nagtatanggalan tayo sa opisina, Oo. nandiyan dyan yung medyo mahina yung kita natin ngayon, nagbabawas ng tao, Mm-mm. last one in, first one out. Dati Mm-mm. ganyan sa mga bangko eh. Yan ang sinasabi nila. Talaga. Mm. Uy, pero yung mga tech layoffs these past 3 years, ang mga companies ay global. So, especially pag may offices sila sa certain countries. Like for example, dito sa Philippines, merong Google, 'di ba? Merong mga Facebook rin. Sa Singapore, may LinkedIn. So, pag RIF ang isang company, it's global usually. Facebook, for example, 8,000 employees impacted. Okay. 'Di ba? Ang dami. Pero what do they usually say, 'di ba? Pag mga ganito, Kasi tech layoff, Lintech. Okay. but what do they usually say? Hindi, Pag yung mga nga. ganito, ano mga words na ginagamit nila? Medyo Alam mo, yung nga, mahina ang kita, Oo. nagre-restructure tayo, at saka nagre-retrench, di ba? At saka pag ikaw yung company na malaki, meron kayong earnings call, may mga stockholders call or stockholders meeting, ginagawa nila yung layoff before that meeting. Okay. Oo. Before the earnings call, they usually do that. So, they usually do that for certain things. Like for example, yun yung mga sinasabi ng reasons for the layoff. At to sa media naman, for example, sabihin, mahina ang advertising natin. O advertisers, talaga. walang pumapasok na advertisers. Mababa ang ratings. O, for example, website kayo. Medyo mahina yung hits natin. Wala tayong advertisers. Mababa yung mga clicks ng mga tao. Kasi, I used to contribute sa Summit. Meron silang monitor dun. Sino yung top na mga articles na binabasa. Meron ganun. So, parang all of the magazines, all of the websites, parang nagko-compete. Parang ganun. Okay. Sino pinakakulelat? Hindi ko alam. Sabi mo, nakikita mo yung ano eh. Nakikita ko pero hindi ko na chinecheck. Basta kumukuha lang ako ng cheque ron. Kasi may column ka doon. Dati, may column ako online. Si Stanley Chi kasi may column yan sa FHM. Dati. Kung alam niyo yung FHM. Alam niyo ba yung FHM? Yung mga nanonood dito sa studio. Okay. Parang hindi nila alam. Well, yan yung dating binabasa ng mga tao, yung FHM, Cosmopolitan, yon. Binabasa ng mga lalaki. Pang lalaki FHM, pang babae yung Cosmopolitan. Pero parang ganun din sila. Okay? So, columnist si Stanley ng FHM. Yung mga kaibigan. Sa website. Sa website. Tsaka baka kaya alam hindi nyo, mo tinitingnan yung yung rankings kasi baka mamaya ikaw pinakakulelat. hindi. Mga alam mo, pero top 10 lang ata nilalagay doon. Although, I used to be also a columnist for Spot.ph. I write for Spot. So, pag tinype niyo yung pangalan ko, tapos nilagay niyo Spot.ph, makikita niyo yung article sa sinulat ko, pati video vlog, meron ako doon dati. Grabe. Dati sa Men's Health, magkakaroon dapat ako. Talaga? So, anong gagawin mo doon? Video column din. Kaya lang, nag-retrench din sila. Okay. Yung anak ko kasi sa Parang K-Zone, diba? nawala yung magazine. Nawala yung magazine and then yung website sumunod. So, parang ganun din nangyari sa FHM. Oo. Ngayon, nawala yung magazine tapos yung website ang sumunod. Nag-iisip tuloy ako kasi 'di ba yung anak ko nagsulat sa K-Zone for a year. Niisip ko tuloy, naging top article kaya yung sinulat na anak ko. Nung time na yun, wala pa ata wala pa. Hindi, same year na nandun ka eh. 2014 nagsusulat yung anak ko for K-Zone eh. Siguro mga 2017 yata ako or 2018. Tapos doon ko nakita yung mga top na articles na binabasa. Okay. Anyway, yun yung mga sinasabi ng mga kumpanya, pati yung mga economic conditions, mahirap na yung buhay nyo, mataas na yung bilihin, di ba? Nagko-cost cutting tayo. Yan yung mga sinasabi, realignment, or parang
yung mga HR managers, kinakausap yung employees. Tatanggalin ka na dapat namin. No? Mm. Parang may pakonsensya. Aalisin ka na namin dapat kaya lang pinaglabang ka namin. May Pwedeng mga ganun na ganon. yung pupurihin ka pero bigla ka aalisin. Kaya lang, instead na tanggalin ka, papakiusapan ka na namin na kung pwedeng mag-resign ka para mas magandang pakinggan. May Okay. mga ganun na. Ako yung mga narinig ko personally, kasi syempre I work in tech, di ba? Ang narinig ko personally would be, ang uso ngayon is AI initiatives. So, naglagay sila ng budget sa AI. So, which means na if you're an employee or contractor for a company, kahit anong company, you really need to learn AI. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's Podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. So that's one of the main reasons nowadays. Also restructuring, company restructuring, yun, narinig ko yun. Pero never ko narinig na nalugi. Yung at least do sa companies where I worked. Kasi kung nalugi yun din, nagsara yung buong kumpanya. Nalugi diba? or kulang sila sa pera. Walang ganun. Kasi, it's always AI, it's always restructuring, it's always it's a business decision. Yan, yung mga naririnig ko. So, ganito yan may mga signs din na tatanggalin ka na bilang isang empleyado. Ito kanina pinag-uusapan natin, what companies usually say during layoffs. Halimbawa, 6 months ka pa lang or magsi 6 months ka pa lang sa trabaho, hindi ka mariregular. Tatanggalin ka. Sabihin sa'yo, nagre-retrench kasi. Oo. Or ayaw kasi nila sabihin na hindi ka fit dun sa team. Hindi ikaw yung hinahanap nila. Kasi most of the companies, they're looking for people that they don't need to train. Yeah. Na alam na kaagad yung pasikot-sikot sa trabaho. One of the reasons why mahirap makapasok kung ikaw fresh grad sa isang kumpanya. Yeah. Diba? May ano yan pagka first 6 months mo, papakitang gilas ka pa. Pagka na-regular ka na, dun yung minsan lumalabas-labas na yung konting sungay, di ba? Medyo nagiging pasaway ka na kasi regular ka na di ba? And it takes a lot of yung parang kailangan maraming pakitang gilas and sacrifices. Pero once you're in, dapat tuloy-tuloy. You have to be consistent. Ngayon, kung hindi ka nagustuhan ng boss, hindi ka gusto ng mga kasama mo, hindi ka irregular. Yun yung number 1, nagre-retrench. Pangalawa, sasabihin, nag-ano kasi tayo, nagda-downsize tayo ng team kasi medyo mahina yung advertisers. O yung signs na tatanggalin ka, ano sasabihin sa'yo? Hindi ka na sinasama sa mga meetings. Hindi ka binibigyan ng mga important work stuff or workload. Oo. Lahat sila nasa ganitong event. Ikaw, work from home ka na muna. Hindi ka pa naman parang on call. Inuunti-unti ka. Minsan Yeah, sabihin, because it's not instant. Oo. They have time to think about that. Kung sinong alis nila, kung sinong layoff nila. O kaya mag-meeting, hindi ka kasama. Or nag-meeting, hindi ka yung you feel na parang outsider ako or others ako or parang di na nila ako kailangan. Mararamdaman mo yan unti-unti na parang gumagalaw naman sila kahit wala ako. Parang they don't need me. Yes. O hanggang sa either ikaw ang mag-resign or pagre-resigning ka nila. Oo. Ano pa? Pag-iinitan ka ng boss mo. Hindi lang ng boss. Pag ayaw sa'yo ng boss, usually mga kaopisina mo ayaw rin sa'yo Kasi follow the leader. Depende Napaka-unprofessional, no? Depende sa culture, ha? Hindi ko nila lahat yung mga companies. Pero for smaller companies na iba dito sa Pinas, pag ayaw sa'yo ni boss, automatic hindi ka rin trip ng mga kasama mo. Yeah, it happens. Or lalabas sila, kakain sa labas, hindi ka kasama. Oo. May GC sila, hindi ka kasama. Oo. Alam mo yung nangyayari, ikaw yung huling nakakaalam na, kaya pala hindi natuloy yung natin, yung project natin kasi ganito, ganyan. Kawawa naman, no? Minsan, that's a form of bullying actually, di ba? Na parang yung in-exclude ka sa mga activities. Yun. That's right.
May mga ibang reasons din. Yung iba kasi, kunyari, nagbibisyo sila. Ikaw, wala kang bisyo. O automatic hindi ka sinasama. Pero hindi naman ibig sabihin na tatanggalin ka. Baka magkakaiba lang kayo ng hilig. Yeah. Iba-iba yung preferences. Iba-iba naman yan. Pero ang bottom line, if you're not effective sa trabaho mo, yun ang isang sign na tatanggalin ka. Ikaw rin mismo mararamdaman mo yan eh. Oo, Parang- alam mo yan. Unless wala kang self-awareness. Oo. May mga tao rin naman walang self-awareness eh. For example, kung lahat kayo writers sa isang team, lahat kayo writers, Mhm. ano yung unique selling point mo kung bakit hindi ka nila tatanggalin? Yun ang isipin nyo. Kasi pare-pareho kayong writer eh. Ako may tip ako dyan Oh. Kung writer ka, Mm. tapos naghahanap ka ng selling point mo, dahil this is an internet-driven world, pag-SEO ka. Mm. Lalo na kapag yung article mo nag-appear sa mga websites. Tapos pag nakita nila na yung editor, sumasakit ang ulo, nire-rewrite yung trabaho mo. Mm-mm. Diba? Malalaman mo naman yun eh. Kasi pagka writer ka, tapos yung editor mo, one-on-one ka na. Nangyari ba sa'yo yun? Hindi. Okay. May mga editors na ganun eh. One-on-one ka na do you know that I have to rewrite your entire article? Kasi talaga? maraming grammatical errors, medyo mali yung angulo mo, Mm-mm. or nag-plagiarize ka ng article ng iba. Yun, mortal sin pag writer ka. Diba? So you have to bring something new. Yeah. Hindi ka lang writer. Ngayon, all around ka na dapat. Hindi ka lang writer. You have to take your own photos. Yung mga, parang vlogger na yung mga tao ngayon eh. Tama. Take your own videos, photos, bukod dun bukod sa pagsusulat. Oo. Nag-e-edit ka pa ng video, nag-e-edit ka ng mga pictures. So that's the reality that we have Ganun to talaga face. All around That's na tayo the- ngayon eh. Na your job, it's not, let's say, 15, 20 years ago, the job market is really different. And now it has expanded a lot. So Oo. if your job title as a writer, dati mga 20 years ago, it means na you are only writing. But then now, it has Medyo all expanded na around. dapat Oo. marunong ka mag-SEO, marunong ka mag-take ng photos, marunong minsan at certain points marunong kang mag-video din. So your job has expanded and it's the reality that we have Oo. to face. Kung sa marketing ka, sales, Kung nasa ng pera. kung nasaan ang pera. Eto pag marketing or sales ka, ang buhay mo is nandoon sa contacts. Mm-mm. Madadala mo yung ganitong kliyente sa kumpanya mo. Yeah. The reason why kinuha ka, kung ikaw nasa sales or marketing, is because close ka sa isang kliyente na malaki na gusto makuha ng kumpanya mo na tatanggap sa yung Yeah. bago, di ba? Pag hindi sumunod yun sa'yo, hindi ka nakaabot sa quota, malamang aalisin ka. Oo. So anyway, yun yung mga usually naririnig natin sa mga companies, 'di ba? When a layoff, retrenchment or RIF happens. So, And also the reasons. yun, sa creatives naman, pag lagi nare-reject yung design mo, Mm-mm. paulit-ulit na lang, nakailang balik na sa'yo, yun, malamang, medyo hindi kaya bagay sa kliyenteng to. Ililipat ka namin sa ibang client. Oo. Ganun pa rin. Hindi magustuhan yung style mo. Diba? Hanggang sa, sige, na lang, gawin natin per project ka na lang. Ganun. Inuunti-unti ka na hanggang sa hindi ka na kinukuha. Diba? So, yan yung mga signs. I don't know with sa mga listeners natin kung may mga masishare kayong signs na aalisin ka na or ano yung sinabi sa inyo ng mga managers sa inyo nung tinanggal kayo. Pwede nyo i-share sa amin. Yeah, share it Pag-usapan in natin the dito. comment section or share it through our social So, media i-DM channels. nyo kami tapos Yeah. gagawan ko ng sulat, babasahin ko. Yun. I-hide namin yung identity ninyo. Lagay na sa sa office confessions or dear Yeah. underpaid. Ganyan. Ayun. So there you have it guys. Sana nakatulong at medyo serious yung pinag-usapan natin no? Kasi yung getting laid off or layoff series natin. Nagkakamali ako Sorry. Layoff series. Pagpasensyahan nyo na po to.
So yun, there you have it for Zardos Reyes. I'm your host, Stanley Chi. I hope you guys learn a lot in this episode. This is the Underpaid Podcast. Kita-kits sa next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.